Well, MMDA was established by RA 7924 and it has 7 key areas na concern talaga. Yan. Number one is yung interagency coordination, yung regional, essentially yung regional planning, siya yung pinaka coordinating body ng lahat ng mga 17 LGUs. That's the number one at pinaka-primary na trabaho talaga ng MMDA. Second, meron kaming flood control, solid waste management, traffic, um, health and sanitation, public safety, at pagkatapos yung removal of the urban blight. So, kasama sa naging trabaho ng MMDA yan. So, sa ngayon, may mga calls sa isang congressman for it to be overhauled kasi ang 7924 nga is more than 30 years na rin na batas. So, gusto niya yung mga iba-ibang mga trabaho is strengthen, pati ang mga mandato, plus pati mga funding. So, let's see what Congress does with it. Right now, we are focusing on making sure that Metro Manila is moving. Kaya yan yung isa sa mga pinaka-programa na centerpiece project namin ni Chairman Don Artes na keep Metro Manila moving. We believe that people can actually manage and navigate through traffic kahit nag-ano man ka-traffic yan as long as it is predictable. As long as predictable. Yan ang prinsipyo namin dyan sa management ng traffic. We want traffic to be as predictable as possible. Na pag sinabi ng tao na pag umalis ako sa bahay ko ng alas 6, alas 8 nakarating ako sa bahay ko, dapat ganun ang mangyayari. Maplano. Ayaw natin yung aalis siya ng alas 6. Hindi niya sigurado kung anong oras siya darating ng opisina. So we want it to be as predictable as possible. So in coordination with the DOTR, the bus lane, and the bus transport systems, yung MRT natin, LRT natin, we're trying to make sure na ang mga kalsada is flowing in accordance to the expectations and making things predictable for the community. Now, on the flood control, tatlo ang pamantayan sa flood control. Paano natin i-assess kung ang flood control natin is, ito ba ay improving or paano ba ang basihan? So together with the DPWH, tatlo yan. Number one, extent of flooding. So, yung historical data, historical basis, dapat ma-compare natin na dito sa ganitong panahon ay ganito ang extent ng flooding sa ganitong level ng ulan. Pero nung nagkaroon na ng project at engineering interventions at kung ano pa mga intervention na ginawa natin, ito na yung extent ng flooding, mas kukunti na dapat. To show na nag-improve tayo, mas kukunti dapat ang inaapektuhan. And in this last habagat na grabe ang mga lumabas sa social media na talaga, totoo naman talaga na may lumubog naman talaga. Pero may mga areas na hindi naapektuhan na dati traditionally, dyan sa Marikina, ang daming lubog. Pero kumunti na. Kamanaba, supposedly, maraming lubog yan dahil below sea level yan. Pero maraming hindi na rin na tinamaan dyan. At pagkatapos, may mga areas naman na, yun, tinitingnan namin ngayon kung bakit ang Parañaque at Las Piñas area, yung river system doon, bakit umapaw? So, yun na naman ang titingnan natin. Kaya kasama sa mga pinarioritize sa Presidente, yung Parañaque Spillway. So, intervention din uli yun. So, unang parameter yon na extent of flooding, comparison ng before and after ng mga implementation of projects. Pangalawa, yung depth ng pagbaha. The depth of the flooding or standing water. May mga times na, good morning, Kong. Kung Terry. Hindi tayo narinig. Yatatap. So, may mga, sir, good morning. May mga times na talagang wala kang magawa. May standing water talaga, depende sa ulan, no? So, ang comparison naman yan, sa ganitong level ng ulan, ganito ang baha dati. So, sa ngayon, ganito na lang. So, yun, malaman natin na nag-i-improve tayo. Kung, sir, good morning. So, doon natin malaman na nag-i-improve at effective ang ating ginawang engineering intervention. Pangatlo is yung bilis ng mabilis ng pagbaba, bilis ng paghupa. At nakita naman natin, no, there were testimonials na umapaw yung G. Araneta at saka E. Rodriguez Avenue. Umapaw talaga. As in, wala talagang nangyari, hindi mo madina yon. Pero, nung tumigil ang ulan ng alas 2, alas 7, wala na yung tubig sa kalsada. Which, pag tinanong mo ang ibang mga tao,
ang mga tao na nakatira ron, ang sabi nila, 18 to 24 hours bago mawala ang tubig doon. So, there's something that we have done right in that manner. Pero hindi natin ibig sabihin na perfect na yung ginawa natin. Marami pang dapat gawin. Hindi natin dinidinayan. Kasi nga, talagang yung pagbaha kasi, napakarami rin ng factors. Several factors. Ang number one factor na hindi talaga maiwasan dyan, yung lakas ng ulan. Nakita natin na pag malakas ang ulan, ang lakas ng ulan ngayon is a little bit different. The climate change is really here. Nakikita na there is, pati ang oceans natin, tumataas. Ang ating lupa ay bumababa. Tapos, umiinit ang hangin. Pag mainit ang hangin, mas maraming moisture na mahahawakan, na ma-accumulate. At pag bumagsak siya, mas malalakas ang ulan. So, nakikita natin talaga yon. And pangalawa, siyempre, andyan design capacity reduction, basura. Ito ang ating drainage system, interplay ng kanal, estero, main rivers, pumping stations, at iba pang mga engineering facilities na designed to whisk away water from where it should not be, like karsada, subdivision, mga residential area. Pero kung yan ay mabarahan ng basura, ay problemang malaki. No. So that's one also. Kasama siyempre yung natural design capacity ng ating mga waterways and yung ating drainage system. Kasi si Sac Beans mismo, last Monday sa pulong sa Malacanang, talagang aminado siya na luma na yan, especially dyan sa mga UST. Dati, hindi pa naman ganun karami ang mga buildings dyan. Sa ngayon, napakarami at tumaas ang population, pero ang drainage system nandun pa rin at silted pa nga minsan. So, kaya kailangan kiniklear namin yan, minamaximize ang kanyang capacity. And of course, kasama na rin dyan sa reason ng pagbaha, yung urbanization. Talagang with the urban jungle being continuously sprouting everywhere, no? Dati ang lupa natin, ito lang. Andyan ang mga tao nakatira. May mga bahay. Sa ngayon, ang mga bahay high-rise na. So, ganyan lang kaliit na lupa, pero ang nakatira napakarami dahil nga may building yan. That places stress dyan sa ating environment, especially sa mga infrastructure at mga utilities natin. So, kasama yan sa mga naging reason ng pagbaha. Kaya, pag tinitingnan natin yung assessment natin, sinisiguro namin, balik kami sa tatlo palagi, extent ng pagbaha, yung taas ng tubig, at saka yung bilis ng pag-recede niya. So, that's how we rate the effectiveness of our system. General, kinakailangan po bang magkaroon na uli ng muling pagtanaw sa pangkalahatang plano sa flood control? Kasi yung pong mga factor na sinasabi na nakakapekto ng pagbaha, yung lakas ng pag-ulan, hindi po naman nagbabago yan ng 50% taon-taon eh. A fraction of a percentage lamang ang dinadami o binaabawa sa pag-ulan. Yung pagdami ng tao, hindi po naman dumodoble ang tao overnight. 2-3% lamang yan annually. So, ang tanong ko po yung nagagaling sa predictable eh. Yeah. May data. Pero bakit ang lagi pa po namin naririnig, parang, kasi sinauna yung ating sistema ng flood control system. So, dapat po bang MMDA na ang magplano ng flood control system ng Metro Manila? Gaya ng pag-aalis sa DPWH sa mga farm-to-market roads, ibinigay na sa akin siya nagpapatupad dapat nito. Alam niyo ho, tama ho yun na predictable at hindi naman ganun kalaki ang changes overnight sa operational environment. However, siyempre yung ating naka-in-place na mga systems, yun nga, aminado tayo na noon pa ginawa yan eh. Andiyan na yan eh. It's not overnight also na gumagawa ka ng kanal, di ba? It's not overnight also na nakagawa ka ng estero, ang ilog, palaparin mo or i-dredge mo. Hindi naman overnight din yan. So, accumulation na yan ng several so many factors na kung bakit hindi na akma or kailangan na talagang i-adjust yung ating infrastructure sa prevailing environment. No? Sa ngayon, MMDA na po ba dapat ang gumagawa nun? Susunod na tanong dyan, kung MMDA ba yan dapat or DPWH, interplay ho yan. Interplay ng
whole government approach. Kasi hindi mo naman masabing, dahil MMDA kami, hindi kami parte ng gobyerno or DPWH, hindi parte ng gobyerno. May kanya-kanyang expertise kasi. So, I think there might be a reason, there might be good reason to examine the task allocation. Pero, well, mapapag-usapan, no? Pero pare-pareho, at the end of the day, these are all part of the government. Okay? So, dapat, wala yung, dito sa amin, ganito kasi, dito sa kanila, ganyan kasi. I don't think na it will do any good sa paghahanap natin ng solusyon dito sa ating problema kinakaharap. Di po ba may prinsipyo sa management, general, na concentration, delegation? Yeah. Para hindi masyadong kalat ang paa. Hindi ka nga ng mga Tagalog, yung nagpapatupad. Sa dami ng problema sa buong bansa, at sa dami ng skandalo ng ibang ahensya, hindi ko kayo dapat, i-fractionalize na lang natin para concentrated na lang. Kung Metro Manila, MMDA. Outside ng Metro Manila, saka na lang doon yung ibang departamento. Yeah, that's one good argument na if forward nga. Kaya nga may congressman tayo, si Congressman Joel Chua, na may proposal siya na i-re-examine yung enabling law ng MMDA. And it will really come out in the debates. Yung pong basura, sa palagay niyo po ba, of course, maraming basura kahit saan. Pagka nga daw nasa Metro Manila ka, hindi ka nalalayo sa 5 metro, may basura na. Hindi ko kaya dapat i-revisit na yung Clean Air Act na ipinagbawal yung pagsusunog ng basura. Sineseparate pa. Maraming procedure para magtapon ng basura. Pinaghihiwa-hiwalay yung nabubulok sa di nabubulok. Pero sa truck ng basura, magkakasama din. Yeah. Hindi ko kaya dapat maging practical tayo sa ganitong klase ng mga problema ng bayan. Tama po yun. Quarter of a century ago, ipinas natin ang Clean Air Act. No? 25 years later, iba na ang teknolohiya. Tama yun noon, 25 years ago, tama yun na may reason kung ba't ayaw natin ng sunog. Dahil binabanta, kaya nga pangalan, clean air. Air is a very important part ng ating environment. So, pinoteksyon na natin. Pero with the advent of new technology, it's time now to revisit the law to make sure na ang ating batas ay angkop sa pangangailangan natin at sa operational environment nga. So, tama yun. Dapat talaga i-revisit ang Clean Air Act. Okay. Number 2, basura. Yung basura kasi, palagi kong ang ini-espouse ko dyan, dalawang segment talaga ang dapat nagtutulungan dyan. Gobyerno at ang tao. Okay? Pero syempre, hindi pwede talagang sisihin ng gobyerno ang tao at conversely ang tao sisihin ng gobyerno. Although syempre, talagang tanggapin natin, mas malaki ang responsibilidad ng gobyerno na magtayo ng sistema kung paano dinidispose ang basura na ito. Collection, yung transport natin, at saka yung eventual disposal. No? Kung yan ay sa in-between there, from collection to eventual disposal, kung in-between may dadaan na mga WTE, segregation, MRF, etc., gobyerno may gawa niyan dapat. At yan ay dapat sistemang epektibo para siguraduhin na at the end of the day, ang ating basura ay disposed of properly. Now, ano naman ang parte ng tao? Unang-una, ang manufacturer ng basura ay ang tao. So, sana naman, ang obligasyon naman ng tao, huwag namang dagdagan pa ang stress. Ang design capacity kasi lahat naman ng sistema may design capacity. So, ang disposal mo, ito lang talaga ang design capacity niyan. So, hindi yan, including yung floodings natin, may design capacity yan. Obligasyon naman ng taong bayan na huwag namang dumagdag pa sa problema, bagkus ay sumunod sa batas, bagkus ay suportahan ang sistema sa pamamagitan ng pagsunod sa batas at regulasyones. Like for example, segregation. Segregation. The segregation can actually be done. May mga areas talaga na maayos na segregation. Taga Marikina ako, kaya sasabihin ko ulit with due respect sa iba pang mga localities, Pero ang mayor namin at saka congressman namin, talaga namang they were able to continue yung tradisyon ng kalinisan na sinimulan ng isang mama na ang pangalan ay BF. Yes. Talagang hanggang ngayon, hindi ka maglalabas ng basura mo. Kung halimbawa sinabing sa ngayon ay ang mga na hindi nabubulok ang kukunin ng truck, yun lang pwede mong ilagay dahil titingnan naman ng basurero. Pag hindi yan, hindi po pwede yan. Bukas na yan. Sa ibang araw na yan. Dahil ibang araw ang schedule na para pick upin yan. So, pag may sistema, okay yun. Talagang gobyerno ang may gawa. Pero kailangan suportahan ng tao. Huwag nang dumagdag sa problema. And pangatlo, talagang yung disiplina, ako'y naniniwala ganito
Ako'y naniniwala na ang Pilipino, innate, maayos tayo ng mga tao. Individually, maayos tayo ng mga tao. Sa pamilya, malinis tayo sa ating mga bahay. Sa sarili natin, 2-3 beses tayo naliligo sa isang araw. Malinis tayo. Hanggang sa bahay natin, malinis tayo. To some extent, hanggang sa labas ng bahay natin, yung small communities natin, barangay, maayos tayo. Tapat ko, linis ko, barangayan, kapitbahayan, magkakakilala, nagtutulungan para malinis ang barangay. Ang challenge ngayon, ang challenge lang talaga, is paano natin mailabas yung kabutihan na yon at kalinisan na yon at values na yon sa ating small communities, papunta na ngayon sa common space, sa mas malaking community. Pag nandun ka na sa EDSA, pag nandun ka na sa Quezon Avenue, nandun ka na sa LITEC, sa Commonwealth, sa Rose Boulevard, di ba? Makikita mo kasi sa video namin, sa mga video, sa surveillance video namin, pag nandiyan na sa medyo malalaki ng lugar, titigil ang kotse, may daladalang basura, ilalagay sa ilalim ng poste. Naka-pedicab, ilalagay sa, di ba? Gagawin mo ba yun sa bahay mo, sa harap ng bahay mo, iiwanan mo ang basura sa harap ng bahay mo? Hindi. Ilalagay mo may naglalagay ng mga kababayan natin doon sa common space. Kasi pagdating sa common space, ang bahala na yan. Bahala na si Magellan dyan. So sana, yung treatment natin sa common space ay dapat pareho na ng treatment natin sa bahay. Yun ang pinaka-challenge natin ngayon. One solution dun daw sa garbage problem is waste to energy. Ibig sabihin, magtatayo ng mga incinerators na isang possible solution. In fact, sabi, Sweden, nag-i-import pa sila ng basura para i-feed yung mga incinerators nila. Ibig sabihin, the problem is, yung mga environmental groups, talagang oppose sila dito sa incinerators at waste to energy. Paano natin solve yung ganong problema? That's the reason why there is a need to revisit the Clean Air Act. No? Pero, ito i-qualify natin. The waste to energy scheme is not an end-all, be-all. The waste to energy scheme is still just a part of the bigger system na dapat may interplay para ito maging effective. Kasama na dyan yung disiplina, segregation, yung recycling, reduction, reuse. At ang landfill nandyan pa rin. Hindi naman lahat pwedeng dalhin sa waste to energy. Lahat, meron talagang mailalagay dyan na dapat ito dadalhin sa landfill. Ito dapat ilagay sa composting. Ito dapat hindi talaga ito, ilalagay ito sa recycling talaga. Paano mo waste to energy ang bakal? Paano mo waste to energy ang mga ang plastic is yes, very good yan. Ang waste to energy, kaya nga dapat, yan ay talagang, kailangan talagang masegregate yan. Para ang mga plastic, kasi yan ang talagang gusto ng waste to energy ng mga planta natin, if ever na matuluyan. Kasi yan, ay mataas ang energy output niyan pag if-need na siya. So, ibig sabihin, hindi yan silver bullet na on its own, it can stand. It has to be part of a bigger system, and one component dapat ang waste to energy. Okay? Sir, kanina you made mention of yung mga engineering interventions. Yes. How important they are to control, to curb itong worsening situation ng flooding in the metropolis. But then, merong isang muka itong bagay na ito. Considering that not so long ago, nakita natin na merong mga binaboy, sinalahula ng mga proyekto na ang epekto ay direkta sa mga mamamayan. From where you are now, sabihin, yung MMDA specifically, meron ba kayong nakita na tukoy ng mga proyekto dito sa Metro Manila na sa tingin ninyo ay medyo may anomalya and at the same time, imbis na makabuti, nakasama pa dun sa sitwasyon ng pagbaha sa Kamaynilaan? Well, directly, yan ay inimbestigahan naman na ng ombudsman. No? Ayoko mo subjudice dyan. At lahat ng yan ay inimbestigahan. As to the effectiveness of the engineering intervention, may mga pinag-uusapan kami ng DPWH na kailangan siguro adjustments. Like the booster pumps. Baka may mga booster pumps na kailangan dagdagan ng mas maepektibo na trash trap para kasi pag pumasok ang basura sa booster pumps, lalo lang na magkukos ng dam, pagdadam
ng tubig at lalo lang tataas ang tubig, no? So there are certain, hindi naman perfect ang lahat ng engineering interventions natin eh. So there are things na at the end of the day, pag na-find out na, siguro nang dinesign ito noon, ang situation is ganito. Kaya lang, nung matapos siya, baka nagbago na ang situation at there might be another facility that needs to be constructed or baka siya kailangang i-remove na para mas angkop sa current situation. So may mga ganon. Jen, kumusta ang dynamics ng MMDA at ng LGUs? Considering na maraming bagay na gustong ipatupad ng MMDA, pero at the local level, naintindihan natin na yung politika is paramount sa survival ng mga politiko. Meaning, hindi ba kayo nahihirapan na ipatupad? Kunwari, yung sa issue ng paglilinis ng mga estero, pagtatanggal ng mga squatter, mga shanties na nandun sa daanan ng tubig, hindi ba ito nagiging problema sa inyo? MMDA and the LGUs, walang conflict dyan dahil the MMDA is working closely with the LGUs through the Metro Manila Council. Ang chairman natin ay nandyan. Ang presidente ngayon natin si Mayor Francis Zamora ng San Juan, and they are working very, very closely on that. So, ang MMC, mayroon na nga ginawa last year na resolution for yung controversial na increase ng mga penalties regarding sa pagtatapon ng basura na kailangan ng enabling act ng mga local government units. So, ngayon, nagtatanong na si Mayor Francis, parang last week, ay tinatanong kung ano na ang status ng enabling acts na mga ginawa ng local government units. So, ganun ang interplay. I don't think there will be conflict. At ang MMDA mismo, ang nag-a-act as a coordinating body at na nag-orchestrate ng lahat ng mga ginagawa, especially in these problems that really do not recognize political boundaries like traffic, like baha, like basura. Wala yan. Walang political boundaries yan. Ang tubig from one LGU goes to another LGU. At hindi naman nila sinasabi na pag galing dito, hindi pupunta. So, it's the MMDA's job to orchestrate and harmonize all these projects to ensure that every project implemented by the LGUs are complementary with each other. Alam ko yung sa Espanya, Perinya lang dyan, problem ng flooding. Pero I think merong proposal dati na magdig ng parang impoundment, water impoundment sa loob ng campus. Pero umangal yung UST administration. Tingin ko pwede naman hanggang ngayon kasi parang football field yun pwede na talaga sa ilalim. Paano nyo masasolve yung ganung problema na gusto ng gobyerno na masolve yung traffic problem pero ino-oppose naman ng private sector? One of the engineering interventions, tama yan, the construction of the water cisterns ng mga water impounding areas sa mga strategic area para ang tubig ay doon muna pupunta bago ibalik sa waterways para hindi umapaw. Okay yun. Siyempre, kasama sa mga concern dyan, right of way, dahil marami dyan ay ilalagay sa mga private spaces, privately owned lands. So, yan ay mga nitty-gritty, yan ang kasama sa mga challenges yan, sa mga details na pinaplansya bago natin gawin ang lahat ng ito. Although, siyempre, marami yan Hindi naman isa, 30 actually yan ang nasa pipeline, 30 yan or more. Ang mga lugar na inaay natin, na lalagyan natin ng water cisterns, ang isa niyang water cistern, ang plano nga dyan, 10 meters deep. Ganun kalalim yan Yung sa BGC, ano ba yung lesson So sa doon? BGC, hindi lang natin alam, meron dyan sila sa Burgos Circle. Ang ilalim niyan is water cistern yan. Kaya dyan napupunta muna ang tubig pag malakas ang ulan bago ilabas nila sa mga waterways pag wala na yung ulan. Pero I know that yung Marikina, madami yatang may project sila na, Yeah. na lessen talaga yung flooding problem. Yeah, Quezon City actually, meron ding mga water cisterns na natapos si Mayor Joy. So, ayan, kasama sa mga engineering intervention, kasi may modeling na ginawa ang Project NOAA sa UP na ito ang flooding. Yan, pakita nila. Sa ganitong ulan, ganito ang flooding. Pero pag may water cistern, may mga water impounding areas, ganito na lang ang flooding for the same ulan. So maganda yun computer-generated yon. Kaya na-identify kung saan nilalagay at kung alin ang mga spaces na available at kung gaano kalaki ang capacity, ano yung mga specifications
ng mga water impounding areas na yun? Siguro siyempre ngayon pong linggong ito, nagkaroon lang po ng isang trial day no, noong pong Lunes dahil nag-cancel po yung dalawang mga araw dahil po sa lakas po ng pag-ulan. Pero siyempre, pag balik po natin sa Lunes, baring po yung malakas muling pag-ulan, ay magtutuloy po yung presentation ng evidence no, ng prosecution, yung pong pagsalang kay Ms. Acosta. Hindi pa ho tapos yung direct examination kay Ms. Acosta. Magtutuloy po ito sa Lunes and then cross-examination at mga tanong po ng mga senator judges. Pero very important ho yung lalatag ng ebidensya ngayong linggo pong ito kasi ngayong linggo pong ito itinuro ni Gina Acosta si Vice President Sara Duterte na nag-utos sa paglilipat ng 125 million in confidential funds mula kay Ms. Acosta papunta po kay Colonel La Chica. So, sa totoo lang, katulad ng binabanggit po natin nung nakaraan, sapat-sapat na yung pong testimonya na yon para ipakita ang maling paggamit ng confidential funds ng Vice President, ni Ms. Acosta at ng iba pang accountable officers ng Office of the Vice President. No? Pero itutuloy ho namin ito doon pa sa ibang mga relevant na mga testigo katulad ni Mr. Fajarda para naman po doon sa DepEd, which is basically the exact same instruction given to him by the Vice President, pero sa DepEd lang po ito ipinatupad. At sa totoo lang din, ito rin po yung laman nung pong Notice of Disallowance for 2023. Dahil nga, binigay ng OVP ang confidential funds sa isang non-OVP personnel, katulad po ni Mr. La Chica. So, doon pa lang, yung pong requirement to prove misuse has already been established. No? So, in the next couple of weeks, after Mr. Fajarda, in-expect din po namin maisalang po namin yung po NBI expert na magsasabi na talagang pineke yung pirma noong pong acknowledgement receipts. Ilang tao lang ang pumirma para dito. At isasalang din po yung PSA para magbigay ng sertifikasyon na yung po mga pangalan sa acknowledgement receipts katulad ni Mary Grace Piatos at Milky Sikuya ay hindi pinanganak, hindi kinasal, at hindi po namatay sa Pilipinas, wala po sa database. No? Basically, makikita ho natin na yung 125 million in 2022 confidential funds ay nalusaw, nawala ng parang bula noong pong pinirmahan na po itong mga acknowledgement receipts. Hindi na ho natin malaman kung saan po napunta yung pera. Pangalawang punto na mahalaga, siyempre binabanggit ho na meron daw pong predetermined narrative yung pong prosecution at parang yung pong mismong korte dito po sa impeachment ng ating pangalang Pangulo. Linilinaw ho natin na ang impeachment trial ng ating pong pangalang Pangulo ay hindi nakabatay sa naratibo. Ito po ay nakabatay sa ebidensya. Sa dulo, ang ebidensya ang magsasalita. Sa dulo po, magpapasya ang senator judges, hindi batay sa naratibo, kundi batay sa ebidensya po mismo. So, I think that needs to be very clear. Dagdag pa, sinusuportahan po namin yung pong pagtingin ng ating pong Senate President na hopefully matapos po before December ito pong paglilitis. No? So, ibig sabihin yung presentation of evidence ng prosecution at ng defense. No? So, hopefully, and this is just a target and a goal, sana matapos po kami by the end of September presenting all of the articles. Baka lang mausog po further into the first week of October dahil medyo nabitin po tayo for this week. Pero hopefully, we will be able to makasalubong ho kami doon sa timelines na tinitingnan po ng atin pong Senate President. At sa pinakadulo ho, isa lang naman po yung responsibilidad ng prosecution. Ilatag sa harapan po ng Senate Impeachment Court ang sapat, may batayan at matibay na ebidensya para patunayan po yung articles of impeachment. And so far, tingin ko po nagagawa po ito
ng House Prosecution Panel. Yun po muna. Kung si Ginoong Fajarda po ba ituturing na hostile witness ng prosecution? At tama po yun. Similar naman po yung status nila ni Ms. Acosta dahil syempre talaga naman pong yung mga interest po nila ay I think very similar. Particular dito po sa misuse ng confidential funds. Ang atin pong inaasahan ay Ms. Acosta, like what Ms. Acosta did, Mr. Fajarda will reconfirm what he had stated during House Committee deliberations na ang pangalang Pangulo po yung nagbigay instructions para po ibigay yung po confidential funds ng DepEd sa isang non-DepEd organic personnel. Dahil po mismong si Ginang Acosta ang nagsalaysay na si Vice President Sara Duterte nag-utos sa kanya, dito po ba may chance ang ipatawag ng prosecution bilang witness or hostile witness din si Vice President Sara Duterte? Hindi po namin ito na pagpapasyahan kasi syempre meron naman pong right to refuse yung pong nasasakdal, no? Kung isasalang po siya ng prosecution. Pero, for example, kung isasalang po ito ng defense panel, of course, the Vice President will be subject to cross-examination and we will ask her very specific questions relating to any of the articles of impeachment. So lahat ng apat na articles of impeachment, including bribery and including unexplained wealth. Pero yung pong sa threats article, syempre, we had rested our case already there. Defense presentation of evidence na lang po yung inantay for that. Sa totoo lang, sapat-sapat po kami doon sa presentation po namin ng NBI witnesses, no? Para patunayan na totoong nagbanta ang pangalang Pangulo sa atin pong Pangulo at sa kanya pong pamilya. At syempre, ito pong sa confidential funds misuse article, ongoing po ito. Pero katulad ng binanggit ko, major na po yung testimony ni Ms. Acosta na nagtuturo sa atin pong pangalawang Pangulo. But it is still our interest na tapusin po ito across the 4 articles po. Kasi we are confident in the evidence and that we are confident that we can convince the senator judges dito po sa bagay po na ito. Kung pinag-uusapan nyo rin ba yung posibilidad na maaring maging hostile witness din si Colonel Lachica? Pinagpapasyahan din ho namin yung bagay na yan. But again, ang very important naman ho talagang kailangan mapatunayan yung pong act of confidential fund misuse. No? So, ibig sabihin, ang pinaka-importanteng mahalagang mapatunayan, kailan nagsimula yung pong misuse. At makikita ho natin na doon sa instruction pa lang. Kasi wala hong magiging Milky si Kuya o Mary Grace Piatos kung hindi ho sinabi ng pangalang Pangulo na Gina Acosta, ibigay mo ito kay Colonel Lachica. So yun yung original scene nung pong confidential funds misuse. So yun po yung pinakamahalaga na evidence point na dapat pong ma-irehistro dito po sa bagay na ito. And I think we had registered it already. Lahat ng iba pa, labas doon. Katulad na minabanggit nyo, further testimony from Mr. Lachica, Tico, hindi na parang pangdagdag na lang po ito doon sa na-establish ni Ms. Acosta ngayong linggo pong ito. Hindi ba si Colonel Lachica was supposed to undergo court-martial? Totoo ba yan? Hindi ko yun po alam, no? But I think better to ask the FB kung if that is something that was planned or something that was being undertaken. Lahat itong testimonya ni pangalan ng babae, Acosta, tapos kung yung magiging testimonya ni Fajarda, halos karamihan dito kung narinig na natin doon sa Quadcom. Ano pa ba yung hindi namin narinig na maaaring marinig pa namin dito sa mga darating na pagkakataon? Kailangan natin maglinaw na bagamat it is a reconfirmation doon po sa mga binanggit na po in House Committee deliberations, magkaiba pa rin po yun eh. Kasi una, yung po mga House Committee deliberations, ang dulo lang ho nun recommendatory na mga proposals, no? For whatever legislation or pagkakaso. Pero ngayon,
ang pinag-uusapan ho natin, yung actual ho na pagpapanagot ng po mga impeachable officers to an impeachment process. No? So, ibig sabihin, dito sa proseso pong ito, the statement of Ms. Acosta or Mr. Fajarda will result either in a conviction or an acquittal of the Vice President. Yun po yung una. Pangalawa, syempre, yung pong statement ni Ms. Acosta, Mr. Fajarda, will be subjected to cross. So, ibig sabihin, kung ano man ho yung matira doon sa direct examination, cross-examination, and questions of senator judges, yan po more or less yung tatanggapin po ng paglilitis bilang aktual na bersyon ng katotohanan. Dahil dumaan na po sa deliberative process ng paglilitis. So, kahit pareho yung actual na statements, magkaiba pa rin po yung actual na epekto ng proseso pong ito. But yung tanong nyo, kung may dagdag pa, abangan ho natin. Kasi kahit naman ho, napag-usapan ho yun, may mga new facets of the testimony of Ms. Acosta, yun pong nakita natin nitong nagdaan po nga paglilitis. Nabanggit nyo kanina kong yung katagang acquittal at saka conviction. Sa ngayon ba, meron nang nagbago sa tact ng prosecution? Kung paano natin maabot yung threshold na yon given yung mga nangyayaring composition na sa Senado? Kami naman focused mainly on the evidence po kami. No? So, ibig sabihin, if at the end of the proceeding, nakumbinsi po yung 2/3 ng mga senador, doon ho tayo magbabatay. No? Pero ibig sabihin, on whether we are tweaking our evidence presentation to be able to get more votes. Tingin ko, hindi naman ho yun na mapagpasya. Dahil sa dulo-dulo naman ho, ang ebidensyang mailalatag sa paglilitis mismo, yun pong pinakamahalaga. Tong, meron pang artikulong hindi natatalakay. Yun bang gravity ng mga ebidensyang taglay ng prosecution, pakikita ng prosecution at saka ng testimonya ng inyong mga testigo, comparable yung, let's say, yung biglaang pagyaman, di may paliwanag na pagyaman, comparable ba sa mga narinig na namin? O mas matindi pa yung dapat naming abangan sa mga susunod na linggo o buwan? Doon po sa hindi ba ipaliwanag na yaman, syempre may mga nabanggit naman na po sa House proceedings. No? So, for example, yung pong AMLAC report, Ombudsman report, at yung pong mga SEC reports. No? Ang hindi na lang po natin nakikita syempre, yung pong BIR disclosures at yung pong mga bank accounts. No? I'm certain, pagka po binuksan yung BIR at binuksan po yung bank accounts, tingin ko marami pa po tayong makakalkal dyan po sa bagay po na yan. So, kung yung testimonya ng mga nakalipas na testigo, maaaring napakinggan o napanood na natin sa mga nakalipas na House hearing, dito po sa hindi maipaliwanag na pagyaman o kayamanan, marami pang hindi nakikita ang publiko dahil ito'y noon na ipinagbabawal ng batas. Tama po yun. So, katulad ng binanggit ko, yung pong BIR documentation, yung pong ITRs ng lahat, no, nung pangalawang Pangulo, ng kanya pong asawa at ng kanila pong mga kumpanya, may sasalang po yun sa paglilitis. So, bago pong ebidensya yon, wala pong nakalaman pa ho na yun up until that point. Pagka po prinisinta po yung BIR. Pangalawa, yung pong mga bank accounts, pag nasalang po yun, syempre, wala din ho nakakita pa ng aktual na laman ng pong bank accounts ng pangalawang Pangulo at ng kanya pong asawa. So, ito yung artikulong may mga sorpresa. Pwede ho natin sabihin yun, na ito po yung artikulo na talagang meron pong bagong-bagong mga ebidensya. Kasi, syempre, for confidential funds misuse and for bribery, it is something of a reconfirmatory testimony kasi more or less it had already been established during the House Committee deliberations. Marami pong ipatatawag ditong mga witnesses. Tingin ko po, several ho yung mga maisasala. Kasi for example, yung firearms pa lang ho, bagong ebidensya rin yun. Yung pong non-disclosure of firearms sa SALN. So kasama ho yun sa mga witnesses po na nakasalang. Yung banks at yung pong BIR. So tingin ko yun yung mga pinakabagong mga ebidensya when we cross into unexplained wealth.
Opo. Kung sa pagsukat ng kayamanan o anumang bagay, ito yung comparison between standard at saka yung susukatin. Dito po ba sa pagsukat ng sinasabing biglaang pagyaman ng pangalawang Pangulo, ang gagamitin po ba nating barometro o panukat ay yung kanya idineklara sa salin? Yun po yung batayan na pagsukat. No? Kasi syempre, yan po inaasahan ho natin na total sum nung pong mga kinita ng isang public official. No? So, confirmatory syempre, yung pong income net of taxes na makikita ho natin doon sa BIR. So, ibig sabihin, ayan po talaga yung magpapakita ng legal na netong kita ng isang particular po na public official kasama ng kanya pong asawa. So kung yung kanyang binayarang buwis sa mga nakalipas sa panahon ay hindi tumutugma sa nakadeklara sa salin, proven na po ba yung point? Meron nung mapapatunayan doon, pero syempre, ibang bagay pa ho pagka nailabas yung bank accounts. No? Kasi halimbawa, kung hindi ho mag-abot-abot yung pong income net of taxes at yung nakalagay po sa salin, halimbawa, 5 times yung laki. Halimbawa, nung mga pumasok sa bank accounts no, ng isang particular na impeachable official, yun pwede ho talagang magpakita ng hindi maipaliwanag na yaman po ito. Yeah, kung as a lawyer that you are, paano kung sabihin ng depensa, hindi, tama yung maaring tama yung binayarang buwis, maaring tama yung banking records. Ang nagkamali lamang yung staff na nagprepara ng salin. Hindi rin ho yun, Ubra. Kasi syempre, sa dulo-dulo, pumirma po yung public official dun. So, anong lesson po ang nakita natin dito? Kasi nakadalawang Chief Justice ang Pilipinas na natanggal dahil sa salin. Pero syempre, una, ang lesson po doon, dapat po maging matapat po talaga tayo doon sa silent declarations. Ibig sabihin, kung ano yung actual na yaman sa isang particular na panahon, kung kailan po pinipirmahan po itong mga dokumento pong ito, dapat nakabatay po yun sa actual na kayamanan, pag-aari, kita o utang ng pong public official po na ito. So, I think kung natanggal, katulad na binabanggit po natin noong nagdaan, kung natanggal po ang Chief Justice, isang Chief Justice convicted on the basis of silent violations, dapat wala akong pag-iiba dito po sa kasalukuyan po nating kaso. Si Senator Trillanes, early on, tagal na, no? Ni-reveal niya yung bank accounts ng mag-ama. Tatanungin niyo ba si Senator Trillanes na mag-testify? Kasama ho siya doon sa mga inilista po ng mga testigo ng atin pong prosecution. I think siya din po ay inilistang testigo ng defense. I have to confirm it again. Pero syempre, katulad ng binabanggit ho natin for each and every article, nakabatay ho tayo on day-to-day, week-to-week, witness per witness ho, testimony, no? Bago ho magpa siya doon sa mga susunod pong mga isasalang po ng mga testigo. No? So, syempre, I think on the deck pa rin po si Senator Trillanes to give testimony, but that will be decided on that future date kung tuloy po siya o hindi. Lalo tigit, we are operating under expedited timeframes na hoping to finish before December. Natukoy niyo kung yung mga bank accounts. Pag dumating dun sa punto na naisa publiko yung mga personalidad na bahagi dun sa pagpasok at labas ng pera sa account ng pangalawang Pangulo, meron bang pangangailangan na isa lang din itong mga taong ito para malaman sa kanila yung detalye ng mga ganong transaksyon? Pwede pa rin ho yun na isa lang ito pong mga personalidad po na ito. Kung halimbawa, makikita ho doon sa bank account transactions kung sino ba yung nagpadala ng cheque dito po sa mga mag-asawa Duterte Carpio at kanila pong mga kapatid. Pero tingin ko pandagdag na lang po yun. Kasi ang mahalaga pong mapatunayan, yung pong agwat, nung pong legal na kita, net of taxes, at kung meron mang ho talagang malayong kakaiba doon po sa mga pumasok sa mga bank accounts nung pong nasasaktan. Follow-up lang ko. Merong figure na naibigay ang prosecution. Siguro, maaaring dun sa pagdinig sa Kamara,
merong figure na naitanim sa utak ng mga mamamayan habang tinatalakay yung issue. Pag tinalakay ito formally sa trial, may magbabago ba dun si figura? Tataas ba o bababa? Tingin ko, bound na po yung prosecution doon sa AMLAC report nung nauna eh. So, yung pong 6.7 billion total transactions ng mag-asawang Duterte Carpio will be restated most definitely. Pagka sinalang po yung AMLAC, yung 4.4 billion in inflows will most definitely be restated during the trial itself. No? Ang kailangan naman ho talaga ipagbangga ang SALN, BIR, AMLAC report at bank accounts. Para magkaroon ho tayo ng most complete picture nung pong kayamanan ng ating pong pangalang Pangulo at ng kanya pong asawa. Siguro bago natin tanggapin ng tanong mula sa ating kasama sa media, liwanagin ko lang po kung Terry, as a lawyer that you are, ang pinatutunayan dito sa artikulo ng bigla ang pagyaman o hindi may paliwanag na yaman, mapatunayan lang kung tama o hindi yung kanyang transaksyon sa bangko at saka yung binayaran sa buwis na makikita sa mga susunod na araw at linggo doon sa kanyang statement sa SALN. Sa kanyang SALN. So kung may makuha man doon na pagkakaiba at malaman kung sino nagpadala ng pera, bahala na si Boying. Pwede hong ganun yung maging itsura po nun. Kasi halimbawa, balikan na lang ho natin yung what we know today. So what we know is in 2024, ang pangalang Pangulo ay meron pong 88.5 million sa kanya pong SALN net worth. So, ang expectation ho natin dyan, hindi dapat umalagwa masyado yung pong mga bank accounts, laman po ng bank accounts mula po dun sa 88.5 million. Kasi assuming yan na wala hong ginastos doon po sa mga kinita net of taxes. No? Pero kung halimbawa, times 3, times 2, yung pong mga pumasok sa bank accounts versus the net worth itself. So, it might raise a red flag to everyone. Hindi ba? So, yan po yung mga more or less preview noon pong magiging talakayan pagka unexplained wealth na po yung pinag-uusapan. Yung sa kaso ng issue, sa article ng ThreatCom, nitong nagdaang linggo, nagsampa ng formal na kaso sa DOJ. Ngayon kung dito habang tinatalakay natin yung confidential fund at saka yung ill-gotten wealth in the future, kung sakasakaling merong kaso na formal na isampa either sa hukuman o sa ombudsman, ano magiging impact nito sa pagdinig? Wala naman. Tuloy lang po yun. So tuloy po yung criminal proceedings sa grave threats. Tuloy po yung impeachment article on threats. No? So tatakbo po na magkasabayan. It will be resolved independently and separately. Kasi magkaiba naman yung effect nun eh. Yung effect sa impeachment trial article on threats, pagtatanggal sa pwesto. Yung pong impact ng pong grave threats criminal charge ay pagkakakulong. No, at ang totoo, nakakatawa na nga ho yung mga abogado po ng pangalang Pangulo kasi pagka humaharap po sila doon sa criminal proceeding, ang sinasabi nila, hindi pwede magtuloy itong criminal proceeding na to. Kasi mayroong impeachment proceeding eh. Hindi ba? Pero pagka humaharap po sila sa impeachment proceeding, ang sinasabi nila, hindi pwede magtuloy itong impeachment proceeding. Kasi dapat sa criminal court na yan, ipinapasa. Hindi ba? So parang basically, I think they're trying to evade accountability on the threats that they had made against the president and his family, whether in the impeachment court or whether in the criminal court. I came across an item na meron pong inilabas na master plan pong Malacanang for the flood control, for flood mitigating structures itatayo. And dalawa sa mga madadamay po ng mga lugar ay universities. One is in UP Diliman, yung Sunken Garden po sa UP Diliman at isa po sa UST. How will you be able to convince the schools sa mga lugar, sa mga naturang paaralan na makakatulong ito para po ma-mitigate ang pagbaha at maiwasan po ang alinlangan ng mga mag-aaral po sa mga paaralang yon? Okay, first, kasama talaga yan sa mga challenges na nakalista ng ginawa ang plano. Okay? Pangalawa, ang
gusto lang nating i-emphasize, may mga existing structures na ganyan, mismo sa BGC, sa ilalim ng Burgos Circle, ganyan yan eh. So essentially, ang gagawin lang naman ng gobyerno dyan, hukayin at i-restore. Wala nakakaalam actually kung hindi mo sasabihin. Wala makakaalam na meron palang ganyan yan na facility sa baba niyan. So, it's just a matter of convincing yung mga property owners if they will be compensated. Matter of na lang yan, matter of negotiations na lang. At the end of the day, isa sa mga tinitingnan natin siyempre is to appeal to their sense of community. The sense of, ito ay para sa kabutihan ng mas nakararami at kailangan ng lupa nila. Pero, of course, on the other side, kailangan naman talaga yung project na yun, minimal impact din naman sa kanila. So, I do hope that, I'm very sure, I'm confident that the government and the private sector will find a common ground and resolve this in the best possible way. Are you also anticipating backlash from the UP community that kasi ang Sunken Garden, they consider it as their sacred space, na para bang doon yung tambayan nila, na andun ma-form yung misconception po, sir, na sisirain yung tambayan po ng mga mag-aaral po roon. How will you be able to convince the students naman po ng UP, sir, na sasabihin nilang sisirain nyo yung babaklasin nyo or gagawin nyo para sa pinaggagawa ninyo, something like that po, sir? Paano nyo po makumbinsa yung mga mag-aaral po doon sa UP mismo? Meron talaga siguradong info drive para sa mga ganyang cases, no? We will convince and we definitely have to convince yung mga lahat ng stakeholders na ito ay para sa mas nakararami. At ang bottom line dito is that at the end of the day, pag natapos ang project, hindi mo nga malalaman na may nangyaring, baka nga mas mag-improve pa eh. Kasi pagkahukay niyan, ibabalik ang cover at could be na ang design niyan would even be better than where it started. Congressman Ridon, going on the impeachment po, I remember, if my memory serves right, the reason why, one of the reasons cited by the prosecution on citing Ms. Acosta as a hostile witness is because meron pong siyang naihandang counter affidavit to dispute yung arguments pa ng prosecution. Sir, hindi po ba kayo nag-aalala doon? Hindi po ba kayo nag-worry doon na baka it might weaken your case on the article presented on confidential funds? Or aren't you even worried at certain point that it might weaken your case on impeaching or at least convicting the vice president rather? No, we are very much satisfied with how Ms. Acosta acted. We are very much satisfied at how Ms. Acosta actually answered this week. Tingin ko ho, yung kanya pong testimonya ang talaga pong isa sa mga smoking gun nito pong paglilitis po na ito. Kasi directly, itinuturo po niya ang pangalang Pangulo na nag-utos sa kanya na ibigay po yung 125 million in confidential funds kay Colonel La Chica na hindi po organic OVP personnel. Yan po basically yung dedebatihan doon po sa COA Notice of Disallowance. Bakit nila yun binigay sa isang non-organic OVP personnel? Ilan pa pong smoking guns ang aasahan natin? Kasi last week we had other testimonies. Ngayon naman we had witnesses rather. Ngayon naman po we had Ms. Acosta, and I think that in the coming days we'll have Ms. Acosta again facing the impeachment court. How many smoking guns are we expecting, or is the prosecution expecting so far? I think we are expecting several smoking guns, but you have to wait for the canon. See. Moving on to the Maleta Boys scandal, how is the current House leadership viewing into the recantation of Mr. Gutesa and the other so-called Maleta Boys in their yung pagkadawit po nila sa dating speaker na si Congressman Martin Romualdez? How is the House leadership viewing it so far, especially kay Speaker Bogie D and to an extent kay dating Speaker Romualdez po? I cannot speak for the House leadership, no, but I think focus naman po yung House leadership at the moment doon po sa budget deliberations eh. Pero yung binabanggit na ho natin, itong recantation ni Mr. Gutesa should also further discredit yung pong affidavit ng Maleta Boys.
kung saan pinangalanan po yung several House prosecutors po doon. And ang sinasabi na nga ho natin ay dapat talagang diinan po nila yung pong pagsasampa ng kaso. Kasi I think meron mga cyber libel charges na final against yung Maleta Boys. And syempre, dahil binabanggit po ni Mr. Guteza na parang ginamit lang ho sila nung pong ilan sa mga politiko na talaga pong nag-manufacture po nitong script na ito, dapat habulin din po ng mga colleagues po natin sa House na pinangalanan nito pong Maleta Boys. Yung pong actual masterminds, yung political operatives na gumamit kay Mr. Guteza, gumamit sa Maleta Boys, dito po sa buong scheme po na ito. Salamat po ng marami. Hello po, Kong Terry. May proposal po si Senator Zubiri na palitin yung schedule para daw maging mas mahaba. No? Gawing hapon hanggang gabi yung schedule for the impeachment. Pabor po ba ang prosecution po dito? Wala ho tayong pagtutol doon po sa pagpapalit po ng oras. Siyempre, ang interest po natin dito, una, i-expedite na po yung proceedings, tapusin na ho yung pong paglilitis sa pinakamaagang panahon. Pangalawa, kung kaya ho magdagdag ng mga araw ng paglilitis. Ibig sabihin, mula sa 3 araw, kung pwedeng gawing 4 na araw, magandang pag-aralan din po yun. At huli, yung pong binabanggit na po ni Senator Zubiri, nahabaan po yung oras. So, ang expectation ho namin, kung magsisimula po ng alas 3 ng hapon, magtutuloy po ito hanggang, I guess, at the latest, alas 10 ng gabi. So, malaki ho yung oras na pwede ho talaga magugol at mapabilis yung pong mga araw po ng paglilitis pag ganito po yung gagawin. Kung this past few days na revisit ulit ko yung usapin ng threshold kasi marami daw mga senators na hindi nakakapunta doon sa impeachment trial. I mean, kasama na dyan si Senator Loren Legarda na wala pa rin sa bansa and marami daw uma-absent. Ano po yung stand po ng prosecution dito? Dapat na bang babaan? Dapat na bang mag-decide ng impeachment court na babaan? Kasi hindi naman lahat ay nakakapunta sa trial. Yung pagtingin naman po namin dyan, sa dulot-dulo, it is not for the prosecution or defense to determine the threshold. No? It is for them. It is for the center judges to make that determination. Pero ang linilinaw lang ho natin sa publiko pagka tinatanong po tayo, hindi po absolute number yung 16 sa Constitution. Ang nakalagay po sa 16, 2/3 of all senators. No? So, whatever that particular provision means, it will be up for the senator judges to decide. What can you say about po na yun nga, madaming mga senator judges na hindi nakakapunta doon sa trial? How does this affect the trial itself? Think wala naman ho. For as long as meron pong quorum to proceed, that shouldn't have any impact on the proceedings itself. No? So may mga paglilinaw na rin naman ho. For example, if they aren't on the floor, pero they're within the lounge, think wala hong problema yon. I think that has already been clarified. Yung pong mas concern naman po yung mga outside of the Senate premises po ng mga senator judge. But I think for as long as meron pong quorum to conduct business, dapat magtuloy-tuloy lang po yung paglilitis hanggang pinakadulo. Thank you po. Good morning po, Angela po from PRTV. And for Kong Terry po, doon sa, na-mention din kasi previously po sa mga hearing, di ba, sila OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio as long doon sa paglilitis. And he is also scheduled or subpoenaed for next week po. Will he also be qualified as a hostile witness po for the coming days? I think all of the OVP and the DepEd personnel that reported to the Vice President, I think we will seek to qualify them as hostile witnesses. Kasi syempre, talaga naman po nga kung magkapareho po sila, ibig sabihin, nakadikit po yung mga gulugod nila no, dito sa interest po nitong paglilitis na ito. Dapat ma-qualify po sila as hostile witnesses. Para, syempre, ma-expedite din yung proceedings doon po sa estilo ng pagtatanong. And then last na lang po, since you've mentioned na yung naging yung testimony ni Miss Gina Acosta last time was already a smoking gun and may paparating pa na you said, as you said, canon, do you think now that the burden of proof ay lumilipat na po sa depensa at this point in time? To be clear, the burden of proof is always with the prosecution, pero yung burden of evidence, yung pong nagpapalit
So I think as early as yung threats article pa lang po, nasa kanila na ho yung burden of evidence. On confidential funds misuse, after the Gina Acosta testimony, nung pong Monday, parang nasa kanila na ho yung burden of evidence na wasakin ito pong mga testimonya po na ito when it is their turn to actually present the evidence. And then last na lang po, any talks pa rin sa prosecution regarding po doon sa possible na, kasi nabanggit po last time na yung threshold can only be questioned by a Supreme Court pag nag-file po sa Supreme Court. Any plans po for that or any po pag-uusap within the prosecution? Like what we had previously stated, iniiwan ho namin yan po sa Senate Impeachment Court para ho pagpasyahan ito pong threshold po na gagamitin to convict or to acquit the Vice President. No? Kasi sa dulo-dulo naman ho, it is their decision on the threshold which may be the opportunity for any party to actually go to the Supreme Court. So, iiwan po namin yan sa mga senator judges. Kung dun sa issue ng threshold, dahil ang napansin ko po yung sabi nyo, iiwan nyo sa Senate Impeachment Court ng desisyon. And then, you are on the belief na ang threshold ay of the senators. Senators ang binanggit dun sa nung threshold, sa phrase ng threshold. So, ibig po bang sabihin, assuming for the sake of discussion, lalabing 5 ang pumasok ng mga senador? Dahil ito'y impeachment court ng Senado, rule nila ang pwedeng gawin. On the same day, pwedeng magbutuhan, magkaroon ng pagbabago sa rules, sabihing threshold ng present na makakaboto. So, 10 lang pwedeng ma-impeach. Ngayon, saan tatakbo yung ano? Hindi sila pwedeng tumakbo ng Supreme Court kasi pwede nang i-abolish yung impeachment court pagkaboto ng 10, which is 2/3 to 15 na present. Saan i-apila? Yung ruling na impeachment court, nasabi din ng Constitution, para doon sa mga hindi abogadong nagtatanong sa inyo, final ang ruling na impeachment court. Hindi, sa dulo-dulo naman ho, ang expectation natin, whatever the decision may be, malamang may pupunta naman ho talaga sa Supreme Court. Whether we are talking about 16 or we're talking about lower number, tingin ko, lagit-lagi may pupunta po sa Korte Suprema, whichever party. No? So, I don't want to respond to a hypothetical, pero I think we will just cross it pagka nandun na po tayo sa talakayan po na yun. Parang early on yata, may statement si Chis Escudero na he will abide by yung threshold na nasa Constitution. Aren't you worried na ano? He will insist on this? May mga statements na po ng mga binanggit. No? So, I think meron position po yung presiding officer. Meron din pong paglilinaw din po yung tagapagsalita noong pong court. I think parang, I don't want to make a mistake, pero baka parang ang banggit niya ay it might set a bad precedent. Pero we will see. Kasi yung bagay naman po na yan ay I think hindi pa tapos na usapin. Kay General lang. Jen, kanina po napansin namin, medyo kakaiba yung aura ninyo. Talagang medyo mas tumikas kayo, gumanda yung pangatawan ninyo. At nabanggit ninyo na patuloy-tuloy ang practice nyo ng boxing. Yung po bang boxing na yun, boxing sa 2028? Focus muna tayo sa trabaho natin sa MMDA now. Sa ngayon naman, it's really, the job now in MMDA is very, very challenging na talagang hindi na ako nakakatingin nga sa kung ano ang kasunod na kabanata nitong karir natin dito. Let me be more serious, General. Ang sinasabi ko po is that nakakasama kayo dun sa mga nagdaang survey. Siyempre, yung resulta, nakita din naman natin, it may not be good, yung numero, pero ibig sabihin, kahit pa paano, nakukonsider kayo. You're there. Kung darating po yung pagkakataon na yun, Jen, ano ang magiging konsiderasyon nyo para tumawid dun sa tulay na yun? Well, unang-una, ako'y nagpapasalamat na napapansin pala ang ating trabaho at nadadagdag tayo sa mga ganyang conversations. Ano? Pero it's a whole new different ball game for me, considering that all my life I've been in the executive and always performing the executive duties. So,
pag-aralan natin kung kakayanin natin ang ganyang mga shift at kung meron ba tayong knack for it or the resources for it or we have the interest for it. But I'll just cross the bridge when we are there. Sabi nga ni Kong Terry kanina eh. Okay. General, nalaman ko kayo po pala ay residente at may bahay pa sa Davao City. Binaha ang Metro Manila, sabi nung mga DDS, mga Duterte, kasi bulok daw ang gobyerno pinagpapatakbo ng flood control sa Metro Manila, maganda raw sa Davao City. So I suppose alam niyo kung ano nangyayari sa Davao City. Gaano po ba kaganda ang flood control system ng Davao City at kung pwedeng i-adapt sa Metro Manila? Ano po ang totoo? Yan, corner ako dyan. Kasi anything that I will say will always be disputed. At lahat naman kasi opinion yan eh. Kaya nga sabi ko nga, yung extent ng flooding, tatlo ang palagi mong pagtingnan yan. Extent ng flooding, yung depth ng flooding, at saka yung bilis ng recession ng tubig. So, tingnan na lang natin ang mga data. We really need to look at the data closely at para natin mabigyan ng opinion yan. Kasi at the end of the day, kasama na rin dyan yung component ng kung ano ang pakiramdam ng tao, which I think hindi ako qualified para magbigay ng summary dahil hindi ko naman talaga tinignan sa empirical data yan. Ang empirical data dyan. Ganito Pero, po, yung po bang bahay nyo sa Davao, binabaha? Hindi. binabaha, yeah. Hanggang loob po na Binaha bahay. yun. Ngayon, binago at may ongoing na project ang DPWH para madagdagan yung armoring ang armoring at saka yung redesign ng dike na nakapaligid doon sa housing na yun. Housing project kasi yun eh. NHA housing project yun. Balik po sa lansangan. Sinabi niyo po kanina na ang effectivity ng lansangan kung palaging ito ay bukas at nagagamit. Yung open ng kalye sa lahat ng pagkakataon para predictable ang traffic. Meron po bang mga pag-aaral na ginagawa ngayon ang MMDA na pag-aralan kung nararapat ng alisin ang bike lane sa kahabaan ng EDSA, underutilize ito, ginagamit lamang ng motor, at naging sisiksikan. Payat na payat yung linya na dinadaanan ng mga private motorist. Well, ang kalsada talaga, the first and foremost purpose of transportation is to be able to move people efficiently, safely, and with dignity. Now, most number of people in moving on the roads, yan ang pinaka numero uno nating tingnan. So pag-aralan natin, gaano karaming tao ang nasiservisyohan ng busway? Gaano karaming tao ang nasiservisyohan ng bike lane? Gaano karaming tao ang nasiservisyohan ng carriageway ng mga for private cars? And so on and so forth. So pag tinignan natin yan, the most talaga, ang pinakamarami talaga nasiservisyohan dyan, yung MRT natin at saka yung bus lane natin. No? So, gaano karaming porsyento ng tao ang nakakotse? No? So, gaano karaming porsyento ng tao ang dumadaan sa major arteries natin? So, sa ngayon, EDSA is designed for 300,000 cars or mixture of vehicles. It is now running at 475. Ang kotse dyan is nasa 220,000, mga private cars yan, 220,000 per day. And all the rest are made up of cars and all the other vehicles. So, yan, tinitingnan natin. At may mga batas na nagpo-protect kasi ng bike lane, nagmamandate ng bike lane, may mga sustainable development goals tayo na kinukomply at ginagamit natin na standards. So, those things are really being considered in the discussion for the use or the allocation of the roads. No? So, ito ang bottom line dyan. We want to be more equitable and make sure that all road users are given their equitable space on the use of the road. Apo. Pero kayo po ay nasa pamamahala ng trapiko. Road safety po ang paramount dyan sa lahat ng ating pinag-uusapan kung anong silbi ng lansangan. Pero road safety palagi ang paramount. Pangunahing layunin o babantayan. Safe ba? Nasa kahabaan ng major artery, mayroong bike lane. At saka, pangalawa ko pong tanong dyan, sa bike lane, ito ba ina-utilize properly or underutilized na ginagamit lamang ng mga nagmamadaling nakamotorsiklo at saka nagmamadaling nakakotse?
The discussion there will be chicken and egg. Depende kung sino ang magiging kausap mo dyan. No? Magchi-chicken egg yan. Kaya hindi naman nagagamit ang bike lane kasi delikado. Ganun ang sasabihin ng isang grupo. Eh, sabihin naman ng isang grupo, yung bike lane na underutilized, dapat tanggalin na lang natin. No? The ongoing discussion natin regarding that matter. We are going to listen and continue we will continue to evolve regarding that matter. Kung napansin nyo, dito sa Quezon Avenue, may mga nawala ng bike lane. Di ba? Diyan sa, malapit sa circle, may mga nawalang bike lanes dyan. Now, whether that is a wise decision or not, bago pa lang, tinitingnan namin ngayon sa aming traffic data kung talagang nakapag-iba or nakapag-affect siya sa travel speed, sa travel time. Kasi sa MMDA, meron kaming ginagamit na VSIM, Visual Simulators. Meron tayo, those are computer software na nai-input namin ang road design, vehicle count, at saka yung other factors sa road like the timing of the traffic lights at napapag-aralan kung ano ang naging epekto sa travel time at travel speed, which is the most important naman sa lahat. At pagkatapos, at the end of the day, pati yung vehicle count na titingnan din natin in relation sa number of people actually move. General kasi yung paggamit ng bike lane at saka pagbibisikleta patungo, bata pa yata kayo. Napag-uusapan yan eh. Kinukumpara sa mga bansa sa Europa. Pero wala sa kultura natin yun eh. Sa Europa, pwede silang pumasok ng hindi naligo. Malamig ang panahon doon. Dito napakainit. Pag umulan, basa ka. Naalala ko yung mga bikers group, kaya daw nila hindi magamit kasi dapat tayo mga opisina pinapasukan nila, magbigay ng shower room. Wow. So from bike lane, kailangan pa magkaroon ng shower room para hindi nangangamoy pagpasok sa trabaho. Hindi ba dahil sa komplikasyon nung desisyon natin na gayahin yung sistema sa Europe ang nakabike, talaga nang nakakakos ng traffic kasi nabawasan ng practically isang linya na idinedicate sa kanila na hindi pala naman dedicated na magbike papunta sa kanilang mga trabaho. Yan again, to encourage the use of the bike lane is may kailangang automatic yan dito sa atin. Kailangan ng end-of-trip facilities. Kaya kasama sa mga conversations ngayon, yung chartering a law that will give incentives to companies or corporations or even the building owners that will allocate such space. Inunahan na ng MMDA yan. Meron kami sa Motorcycle Riding Academy namin, nagkaroon na kami ng end-of-trip facility. May shower room dyan na pwede magamit ng mga naglalakad at saka ng mga nagbibisikleta. Pati nga nagpumotor, pwede, welcome naman doon na maligo pag sa tingin nila kailangan nila mag-refresh or mag-freshen up bago pumunta sa kanilang mga opisina. But it will be the ideal is that in every place, kung saan may nag-e-end ang trip ng isang tao, dapat may ganong facility, which hindi pa nga nangyayari. Pero kasi sa titingnan natin, sa Metro Manila, pag tinignan mo, pati yung air quality natin, this is something that we have to talk about already. The air quality index of Metro Manila is a bit, makikita mo na kailangan na natin talagang, you have to do something drastic because ang pollutant sa paligid natin sobra-sobra, and one of the biggest factor driving it is the exhaust of the vehicles traveling on our streets every day. So, yan, maraming mga factors na dapat ay consider na natin because if the ultimate goal is making Metro Manila a sustainable and livable space until tomorrow, until in the future, you have to do something about the lots of factors that are making it unlivable, making it, impacting the livability of the metropolis. One of the things that we are now doing are making sure that merong mga layover sa ilalim ng mga flyover. Ginagamit namin ngayon yan na ito, nakalagay na talaga, this is properly designated na pag ulan, dito kayo magsilong. Maintindihan naman natin ang ating mga motorista, ang ating mga gumagamit ng motorsiklo at ang ating mga nagbibisikleta na siyempre, challenging naman talaga ang kanilang situation pag umulan dahil basa talaga sila, wala silang protection gaya ng mga naka-enclosed vehicles. No? So, nagdi-designate tayo ng mga laybys, kasama na pati ang ating mga waiting shed at yan ay properly na natin binibigyan na natin talaga ng space. At pagkatapos, kasama na rin dyan ang cooperation, hinihimok natin ang cooperation ng mga private entities, especially yung mga gasoline station sa tabi ng kalsada, na pwedeng pagsilungan temporarily ng ating mga kababayan
while they are donning their raincoats. Merong exponential rise sa number of motorcycles dahil sa TNVS tsaka yung mga online sellers. Come again? Yung mga motorcycles, hindi ba mas madami ngayon sa four-wheel drive sa, ano ba, EDSA? And what can be done to, In Make- EDSA, make- halos... In EDSA, yes sir. In EDSA, halos sa tabla na eh. Mas nasa 200,000 na rin ang everyday ang mga motor na dumadaan. Dati 170 yan. Tapos, ngayon nasa 180, almost 200,000 na ang mga motor na dumadaan sa EDSA. Almost equal na sa mga sasakyan. At na-combine, private and public vehicles flying the EDSA. Pero alam ko, years back, merong designated motorcycle lanes. Pero mukhang hindi nag-work yung ganong Sa ngayon, kahit May mga saan sila May mga Oo, pag-aaral din kasing ginawa regarding that matter, no? Na i-restrict sa isang motorcycle lane ang mga motorsiklo. Pero pag tinignan natin, yung bottom line lang kasi ng kalsada natin is the faster you remove vehicles from the road, the better it is for the road, no? So kung paunahin mo na yan, ang bottom line lang kasi diyan yung lane filtering, yung safety, yung safety of lane filtering that is moving from in between vehicles during traffic, no? So kahit na sa ibang bansa, may certain limits ng speed na legal ang lane filtering. Okay? May mga certain limits talaga. And more so in the Philippines na talagang nag-aagawan na sa kalsada. Ang lane filtering is somewhat isa yan sa mga dinidebatehan at pinag-uusapan talaga na issue. So again, we'll try to revisit. Tingnan natin ang designation ng dedicated motorcycle lane sa ating mga major roads, or will lane filtering is really effective and helps at least ease or decongest the traffic by ensuring that itong mga motor, pag nagkaka-traffic na, nakakasingit sila at nakakaalis na sila sa lugar na yon at nakapunta na sa kanilang mga destination. Okay? Kay Kong Terry. Kong Terry, tanong ko, hindi tungkol sa impeachment. Kasi kayong chairman ng committee sa House of Representatives. Balak niyo bang investigahan yung mga flood control issues ng mga nagsusulputan nasa isa palang lungsod patong-patong yung flood control project, 39 yata yung nabibilang na publicly. Kung specific po doon sa flood control projects na involving legislators, congressmen and senators, nag-recuse na po yung House Committee on Infrastructure po dyan. Ano? Kasi nga, pagtingin namin, conflicted po yung mga legislators na mag-imbestiga at may mga kasama kaming sangkot, talaga hong lagit-laging masasubject to question kung ano man ho yung magiging findings nito pong committee po na ito. Kaya nga, ang ginawa namin, nung merong ICI, binigyan namin sa ICI, ngayong ombudsman na po yung nag-imbestiga, binibigay na po namin sa ombudsman ito pong bagay na ito. Pero ang pwede hong imbestigahan ng Kongreso, yung pong mga infrastructure anomalies, kahit flood control man yan o hindi, involving local government units. Kasi yan ho, talagang malinaw po yung pagkakaiba. I don't think may involved na mga legislators po dyan. Kung halimbawa, these are infrastructure projects that had been funded by local funds or it is funded by the national government pero delivered to local government units. Think of, we can undertake oversight dito po sa ganito pong mga proyekto. Yan po after na magawa yung project. Ang tanong ko po sa iyong kasunod, because of this Mandanas ruling, malaking bahagi ng pondo ng national government o na nakolekta revenue napupunta sa mga LGU. Meron po bang isinasaad sa batas na dahil ang galing ng ang pondo ng LGU, a portion of it na nagmingle sa local fund ay magmumula sa national government, dapat po bang dadaan na sa Kongreso? Yung approval ng project nito, yung funding ng mga projects ng LGU? Depende po. So, ibig sabihin, kung it is from the internal revenue allotment, syempre, supreme po yung mga local government units dyan po sa bagay po na yan. But still, tingin ko, it can still be subject to Congress oversight. Pero yung po halimbawa, yung tinatawag na Local Government Support Fund, yan po ay galing talaga sa pambansang pamahalaan, ibibigay sa mga local government units for implementation. Yun, tingin ko wala hong debate na talagang pwede hong silipin, imbestigahan ng pong Kongreso
itong ganito pong mga proyekto. At every stage of implementation. Gaano po kalaki para sa aming bewilderment yung kabuang ito na galing sa national government na ibinibigay sa LGU because of this Mandanas ruling? I think lumaki po yung share nung pong local government units dahil dito po sa bagong Supreme Court case na talaga pong dinidefine yung pong mas malaking hatian ng pambansang pamahalaan at ng pong mga local government units po natin. Ngayon po, paano po ba na-implement ang project? Walk us through kung inyo pong batid. Paano makakuha ng proyekto via LGSF, itong mga LGU? Hindi ko kabisado, pero ang alam ko, syempre, it will have to come from an actual proposal from the local government units and submitted po to the national agencies. No? Tapos syempre, the national agencies will have to vet kung it is an actual project na kailangan po ng particular na LGU po na ito na syempre nakabalansi dun sa iba pang mga pangangailangan na iba pang mga LGUs sa buong bansa. May nakita po kasi akong menu ng mga pondo, ang mga project na pwedeng pondohan via LGSF. Nakita ko po doon, ang paborito, yung ilaw sa kalye for anti-criminality and tourism purposes ang nakalagay sa proposal ng LGU. Pero may maliit na plate, ang tawag nila doon, yung solar panel. So, maganda po yun, maganda ang layunin. Kaya lang, pagdating po ng alas 9:30 ng gabi, kukurap-kurap na yung ilaw. Ang lalabo. Pwedeng imbestigahan. Aha. Yung pong ano na yun. Kasi ibig sabihin, wala naman tayong debate na ginagamit naman ho talagang solar lighting. Yes. Di ba? Sa iba't ibang bahagi. Pero halimbawa, yung solar ho will obviously depend on the sun. So kumbaga, if you have weeks on end na talagang hindi ho masyadong lumabas po yung araw dahil maulan, hindi talagang magiging mahina po yung output po ng solar lighting po na ito. Kaya nga, ibig sabihin, kailan pag-isipan, yan ba talaga yung kailangan na tipo ng pag-iilaw? O mas maganda na lang na yung conventional na pag-iilaw na lang po yung gagamitin. Gumamit na lang nung mas energy efficient po ng mga ilaw. Kasi po parang nangangamoy mystery na pinipili nila may proprietary rights yata, yung supplier. So, sa mga napapangiti si General, pag may ek proprietary, wala pong bidding yun. Siya lang ang eksklusibong pwedeng sole vendor para sa gobyerno. Hindi ko alam kung may proprietary pa yung mga solar lighting. Kasi I think very generic naman na ho yan, readily available across different providers. So, ibang bagay ho yung having that particular type of lighting, no? Ibang bagay pa ho yung having that particular type of supplier only. So, we'd like to get more details, kung meron pong further details, yung pong ganito pong mga proyekto. Just to clarify, yung sinasabi niya bang ill-gotten wealth ni VP, 6.8 billion? Hindi naman. To be clear, yung pong 6.7 billion ay yung pong total transaction sa MLC. So, yan po yung mga established numbers. Yung isa pang established number, which is yung net worth for 2024, yung 88.5 million. So, yan po yung mga standing numbers. So, pag linatag po yung BIR, linatag po yung mga bank accounts, I think we will get further numbers na kailangan po magbangga. Yung 125 million kasi, naglagay kayo ng base sa AI, gaano kadami yung 125. Siguro dapat gumawa rin kayo ng gano'ng covering 800 million. Ilang yun? Billiard tables. Pwede ho naming pag-aralan na mas representative yung pong itsura po nung ganun po kalaking pera. Sige, Lana. Sige, kung may questions pa kayo, you can do an ambush interview sa ating guest. At this point, I'd like to thank Bicol Saro Party List Representative Terry Redon sa kanyang explanation sa development sa impeachment trial, and Metro Manila Development Authority General Manager Nicanor Torres. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat din sa media na nagko-cover pa rin sa atin. Thank you.